In other news nga po tayo, balikan nga po natin itong si drag queen Pura Locavega. Ano na po ba ang nangyari sa kanya? After po ng magsampa ng reklamo itong grupo ng mga religious leaders, ano na po ba ang sumunod ng aganapan? Ayon po dito sa balita, drag artist Pura Locavega is now declared persona non grata in 5 places in the country due to their controversial Amanamin performance. Pero teka, alam nyo, nung una kong nabasa ito, medyo naguluhan ako dahil sabi dito, due to their controversial Amanamin performance. Bakit kaya naging there, isa lang naman si Vega? Yun, naalala ko yung mga pronoun na sinasabi. Itong si Locavega goes by the pronoun they or their. Parang ganun. Paano magiging there, iisa ka lang naman? Alam natin sa English grammar, yung there pang maramihan. Ikaw dapat his. O sige, pagpalagay na natin hair. Pero yung there, actually nakakalito Dapat dito, due to his controversial Amanamin performance. O kaya, due to her controversial Amanamin performance. Dinadagdagan nyo yung pronoun Dapat his or her lang, or he and she. Meron pa ngayong they or their. Anyway, sabi dito, drag artist Pura Locavega, persona non grata in these locations: General Santos City, Florida Blanca, Pampanga, Toboso, Negros Occidental, Bukidnon Province, City of Manila. Nag-umpisa po yan sa General Santos City. Tapos ngayon, pati Manila na, saka yung pinakahuli yung Bukidnon Province. Pero itong si Vega ay nangatwiran pa rin. Gina-justify pa rin niya yung kanyang paglapastangan sa ama namin. Walang remorse sa kanyang ginawa base sa mga sagot niya sa X o yung Twitter. Sabi pa niya, tell me exactly what I did wrong. I am open for a dialogue, and yet cities have been declaring persona non grata without even knowing me or understanding the intent of the performance. Drag is art. You judge me, yet you don't even know me. Sabihin daw sa kanya exactly kung ano ang ginawa niyang mali. Para sa kanya, drag is art. Okay, tanggap namin yun. Kung para sa'yo, drag is art o yung ginawa mong performance is a form of art, hindi mo naman siguro nakakalimutan na ang Pilipinas is a predominantly Christian country. At para sa nakararami sa amin, Catholics and other religions na nasa gasaan mo, para sa amin hindi art yung ginawa mo. Yan ay paglapastangan. Sinabi mo pa rito, dineclare kang persona non grata without even knowing me or understanding the intent. Hindi naman ikaw ang kinokondem, kundi yung ginawa mong paglapastangan. Actually, hindi lang naman yung ama namin na yan Kung napanood nyo yung video niya kung saan parang ginawa niyang snack or chichirya yung ostia, at saka yung isa pang video niya, yung natutulog ba ang Diyos? Kasi naging ordinary na sa kanya ang panggagaya sa mga sagradong bagay. Hindi pwedeng lagi na lang ikatwiran yung art. In everything we do, dapat alam natin yung boundaries. Dapat alam natin ang hangganan. Because we all know, freedom, as we all say, is not absolute. Hindi porke para sa inyo ang ginagawa nyo is art, pwede na kayong mambastos ng ibang religion. Or pwede nyo nang gawin lahat ng gusto nyo. Kasi ang ikinakatwiran nyo, art yun. It is a form of art. Well, para sa inyo, meron kayong mga nasagasaan. So kung para sa inyo, may lisensya kayong gawin ang ginagawa nyo ng dahil sa art, may karapatan din sigurong gawin ng mga religious groups na to or ng mga lugar na to kung saan ikaw ay ginawang persona non grata. Kasi para nakakatawa naman itong sinabi niya tell me exactly what I did wrong. Sigurado naman na kahit na ilang libong beses ipaliwanag sa'yo kung what exactly you did wrong, hindi mo naman tatanggapin. So, what's the use? Kahit na ipaliwanag sa'yo, na marami kang nasagasaan, marami kang nasaktan, para sa'yo, wala kang pakialam. Wala kang pakialam sa damdamin ng ibang tao kasi what you are doing is your form of art. So, magiging useless lang yung sinasabi mong pwede ka makipagdialogo sa kanila. Huwag mong palabasin na ikaw ang victim, Vega.
Milyong-milyong tao ang nasagasaan mo, hindi lang yung mga Katoliko. Kasi ang Ama namin, hindi lang naman yan panalangin ng mga Katoliko. Lahat po ng mga Christian religions, lahat ng mga Bible-based na mga grupo dyan, dinadasal po namin lahat ang Ama namin. Hindi lang po yan sa mga Katoliko. So isipin mo na lang, yung dami ng mga grupo at ng mga tao na nasaktan sa ginawa mong paglapastangan sa Ama namin. So siguro ang magagawa mo, baguhin mo, ibahin mo kung sino ang ini-impersonate mo. Kasi hanggat ginagawa mo yan, you will never hear the end of this. Dahil kung ang hinihingi mo ay respeto sa iyong art form, ang hinihingi naman namin ay respeto. Kung wala kang respeto sa ibang tao, huwag mong asahan na re-respetohin ka din ng mas nakararami. Fine, kung may nakakaintindi sa'yo, so be it. Ganun talaga eh. Pero dito, it all boils down into one. Respeto. So, aabangan na lang po natin kung ilang mga bayan at mga syudad pa ang magdi-declare dito kay Vega as persona non grata. Kayo po, tama po ba ang ginawa ng mga lugar nito? Comment lang po down below and I will see you next time. Peace.